Maraming Pilipino ang nagtatanong kung paano nagiging milyonaryo o bilyonaryo ang ilang politiko sa loob lamang ng maikling panahon matapos mahalal. Sa videong ito ay tatalakayin natin ang mga dahilan at mekanismo kung paano nagkakaroon ng malaking yaman ng ilang opisyal ng gobyerno. Mula sa kanilang sahod hanggang sa mga controversial na issue tulad ng ghost projects, pekeng NGOs, money laundering at political dynasties. Ating susuriin kung paano nagiging instrumento ang mga ito sa biglaang pagyaman ng ilang politiko. Samahan niyo kami sa isang malalimang pagsisiyasat upang mas maunawaan ang mga kaganapang ito. Sahod ng mga opisyal ng gobyerno kumpara sa kanilang pamumuhay. Upang maunawaan ang pinagmulan ng yaman ng ilang politiko, napakahalagang tingnan ang kanilang opisyal na sahod. Ayon sa ulat ng GMA News Online noong Mayo 2022, ang buwan ng sahod ng Pangulo ng Pilipinas ay nasa pagitan ng 411,382 pesos hanggang 423,723, habang ang mga senador at kinatawan ay may sahod na mula 273,278 hanggang 312,902 bawat buwan. Bagamat ito ay mas mataas kumpara sa karaniwang manggagawang Pilipino, hindi ito sapat upang makabili ng mga ari-ariang nagkakahalaga ng daang-daang bilyon o bilyong piso. Halimbawa ay may mga ulat ng ilang opisyal na nagmamayari ng mga mansyon sa mga eksklusibong subdivision at mga mamahaling sasakyan na tila hindi tugma sa kanilang opisyal na sahod. Ito ay nagbubunga ng mga katanungan kung may iba pa silang pinagkukunan ng yaman bukod sa kanilang sahod bilang lingkod bayan. Connection sa malalaking negosyo at oligarkiya. Ang politika at negosyo sa Pilipinas ay madalas na magkakaugnay. Maraming negosyante ang sumusuporta sa kampanya ng mga kandidato kapalit ng mga pabor kapag sila ay naupo na sa posisyon. Ang ganitong sistema ay nagbubunga ng tinatawag na palitan ng pabor. Halimbawa, may mga ulat ng ilang negosyante ay nagkakaroon ng pribilehiyong makakuha ng malalaking kontrata sa gobyerno matapos suportahan ang kampanya ng isang politiko. Ito ay nagiging daan upang ang parehong partido ay makinabang habang ang interes ng publiko ay naisasakripisyo. Ang ganitong uri ng ugnayan ay nagiging sanhi ng kawalan ng kompetisyon at korupsyon sa sistema ng gobyerno. Ghost projects at overpricing. Isa sa mga karaniwang sistema ng korupsyon ay ang tinatawag na ghost projects o mga proyektong nasa papel lamang at hindi talaga naisa sa katuparan. Noong Nobyembre 2020, binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte na laganap ang mga ghost projects sa Department of Public Works and Highways or DPWH na ginagamit sa mga korap na gawain. Sa ganitong paraan, ang pondo na inilaan para sa proyekto ay napupunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal. Bukod dito, may mga kaso rin ng overpricing kung saan ang halaga ng proyekto ay sinasadya o di sinasadyang pinapataas upang magkaroon ng kickbacks o porsyento ang mga sangkot na opisyal. Halimbawa, isang proyekto na dapat ay nagkakahalaga lamang ng 1 million pesos ay maaaring ideklara na nagkakahalaga ng 5 million at ang sobrang 4 million ay pinaghahatian ng mga tiwaling opisyal. Ang ganitong sistema ay hindi lamang nagpapayaman sa ilang individual, kundi nagpapahirap din sa ekonomiya ng bansa. Ang paggamit ng pekeng non-government organizations or NGOs at foundations sa isa pang paraan ng paglustay ng pondo ng bayan. Sa Priority Development Assistance Fund or PDAFISCAM noong 2013, natuklasan ng mga pekeng NGOs ay ginamit upang ilihis ang pondo ng gobyerno sa mga pribadong bulsa. Tinatayang nasa 10 billion pesos ang nawala sa kaban ng bayan dahil sa scam na ito. Sa modus na ito, ang pondo na dapat ay para sa mga proyektong pangkaunlaran ay inilipat sa mga pekeng organisasyon na kontrolado rin ng mga tiwaling opisyal. Sa halip na mapunta sa mga nangangailangan, ang pera ay napunta sa personal na yaman ng ilang individual. Ang ganitong uri ng korupsyon ay nagpapakita ng kawalang hiyaan at pagsasamantala sa tiwala ng publiko. Money laundering at offshore accounts.
Upang maitago ang tagong yaman o perang nakuha sa hindi tamang paraan, maraming politiko ang gumagamit ng komplikadong paraan ng money laundering upang linisin at itago ang pinagmulan ng kanilang yaman. Isa sa mga pinakakaraniwang taktika ay ang pagbubukas ng offshore accounts sa mga bansang kilala sa pagkakaroon ng maluwag na batas sa pagbabangko at mataas na antas ng banking secrecy. Sa pamamagitan ng mga kumpanyang dami o shell corporations na kadalasang rehistrado sa mga tax havens gaya ng British Virgin Islands, Cayman Islands o Switzerland, na ipapadala at naitatago ang malalaking halaga ng pera nang hindi agad natutunton ng mga otoridad. Halimbawa noong Hulyo 2024, isang mambabatas ang naglabas ng akusasyon na may halos 1 billion offshore deposits na konektado umano sa isang mataas na opisyal ng Commission on Elections or COMELEC. Bagamat maring itinanggi ito ng nasabing opisyal at humiling ng formal na investigasyon mula sa Anti-Money Laundering Council or AMLC. Ang insidenteng ito ay nagbigay liwanag sa posibilidad ng malawakang paggamit ng offshore banking upang maitago ang perang hindi may paliwanag ang pinagmulan. Ang ganitong sistema ng money laundering ay isang malalim na hamon sa kakayahan ng Estado na sugpuin ang korupsyon. Pinapahirapan nito ang trabaho ng mga ahensyang anti-corruption dahil hindi basta-basta nakikita sa mga lokal na bank records ang pera. Madalas ay kailangan pa ng international cooperation at matagal na proseso upang ma-access ang impormasyong ito. Sa huli, ang perang ninakaw mula sa kaban ng bayan ay nawawala na lamang sa sistema, habang ang mga mamamayang Pilipino ang patuloy na naghihirap dahil sa kawalan ng sapat na serbisyong pampubliko at kakulangan ng pondo para sa mga programang makatao. Political dynasty at pagpapanatili ng kapangyarihan. Ang ganitong sistemang dynastikong pampolitika ay hindi lamang nagbubunga ng konsentrasyon ng kapangyarihan, kundi nagsisilbi ring mabisang proteksyon para sa mga tiwaling opisyal upang maiwasan ang pananagutan sa batas. Sa tuwing ang mga miyembro ng iisang pamilya ay sabay-sabay o sunod-sunod na humahawak ng pwesto sa iba't ibang sangay ng pamahalaan mula sa lokal hanggang sa pambansang antas, nabubuo ang isang makapangyarihang network ng impluwensya. Sa ganitong kalakaran, naapektuhan ang kalayaan at integridad ng mga ahensyang dapat sana ay nagsisiyasat at nagpaparusa sa mga tiwali, gaya ng ombudsman, sandigan bayan at iba pang mga korte. Sa halip na magsilbi para sa tunay na kapakanan ng mga mamamayan, nagiging pangunahing layunin ng mga dinastiya ang pagpapanatili ng kanilang yaman, kapangyarihan at impluwensya sa loob ng mahabang panahon na isinasalin-salin lang sa kanilang mga anak o ibang miyembro ng pamilya. Ginagamit nila ang kanilang pwesto hindi lamang upang ipasa ang kapangyarihan sa susunod na henerasyon, kundi upang proteksyonan ang kanilang sarili mula sa pananagutan sa batas, hadlangan ng reforma at panatilihing sarado ang sistemang pampolitika para sa mga hindi kabilang sa kanilang grupo. Ang resulta ay isang pamahalang malayo sa mamamayan, kulang sa pananagutan at mahina sa pagtugon ng tunay na pangangailangan ng sambayanan. Sa kabuuan, malinaw na may iba't ibang paraan kung paano yumayaman ng biglaan ang ilang politiko mula sa sahod na hindi tugma sa kanilang lifestyle. Connection sa malalaking negosyo, ghost projects, pekeng NGOs, offshore accounts hanggang sa mga pagtatatag ng mga political dynasty. Bagamat hindi lahat ng politiko ay sangkot sa katiwalian, napakahalagang maging mapanuri tayong mga mamamayan. Tungkulin nating itanong, siyasatin at panagutin ng mga opisyal na hindi tapat sa kanilang serbisyo. Dahil sa huli, tayo rin ang maapektuhan at nahihirapan sa bawat pisong nawawala sa kaban ng bayan. Kung gusto nyong mas maraming content na katulad nito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share na din ang video ito. Mag-iwan din kayo ng komento sa ibaba kung ano ang inyong mga opinion sa isyong ito, kaibigan. Muli, maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod pa nating pagsisiyasat.